Kasama ko. May vlog ko to ha. Kasama ko yung mga kuya ko sa Banatero. Ito, si Kuya Gilgimara. Kala ko nakalimutan mo na ako eh. Kuya Gugaya, Master Gugaya, alright. Ngayon, pag-uusapan namin kung gaano kakupal si Mayor Baste. Kupal, I mean yung kupal niya. Thumbnail na yun. Akala mo kupal siya? No, pag-uusapan natin yung katotohanan. Nag-usap-usap kami, nakita tayo nila Mayor Baste ng isang gabi, no? Grabe, ano mo yung kulay niya, parang normal na tao lang eh. Ganun ang mga Duterte naman talaga, kahit si PRRD. Tao na lahat kami nakapantalon. Yan ang shorts. Tao na nakashort. Di kami minaghandaan. Di ba? Napakasimple na lang, napakasimple. Yun lang, ikaw, ano napansin mo kay Mayor? Pansin ko yung pagiging parang yung similarity ni Tatay Digong. Kaya nga. Nakikita mo kay Mayor Duterte, kay Baste. Yung galaw, yung pananalita, tsaka yung respeto niya, tsaka ito isipin niyo to mga kuya. Sino ba naman tayo? Kaya nga. Na para isang mayor, vice mayor, anak ng presidente. Congressman, ng vice president. Oo, di ba? So, nakakamangha na ganyan sila ganun sila ka down to earth, ganun sila mag-approach sa mga katulad nating ordinaryong Pilipino. Okay, maniniwala doon kay Abante na kapag vlogger ka, hindi ka na ordinaryong Pilipino, ha? Bobo yun eh. Bobo yun eh. May matanda yung malako na kunin ng lupa. Malako na kainin ng lupa yun eh. Nakakasuhan. Ang kapal na mukha ng Abante na to, di ba? Oy, Abante, panoorin mo ako ha. Hindi ako nakunakot sa'yo ha. Congressman Kong Hunyan. Kung hunyan. Abante, respeto ako sa matatanda, pero sa'yo, meron konti na lang. Kasi, mahiya ka naman, hindi ka naman nanalo, hayop ka, gumuboses ka na. Ang ina may walk-out pa eh, no? Nakon na, hindi ka nag-walk-out. Hindi ka nag-walk-out eh. Nakon, nag-resign ka, hayop ka. Okay, hindi ka naman nanalo, hayop ka eh. Di ba? Okay, tuloy mo yung kay Mayor kasi nagigigil ako eh. Init ulo ko nito eh. Okay. Yan nga, bilang isang ordinaryong Pilipino, bilang isang vlogger, na humahanga sa mga Duterte, hindi dahil sa personal, hindi dahil sa sikat sila, kundi dahil sa ginawa nila at maaari pa nilang mas gawin sa bansang Pilipinas, sa bansa natin. Malasakit, tapang, at pagdidisiplina at pinaka number 1 na kalaban ng mga kriminal at kurap at mga adik. Yun yung doon ko sila sinusuporta. Na yung isang malaking katanungan ng mga loyalistang tanga na kung bakit ang isang J. Guevara or ang Banateros Brothers ay patuloy pa rin na sumusuporta sa mga Duterte dahil nga sa kanilang sa kanilang tulong, sa kanilang dunong. Iba yung tulong sa dunong sa bansa natin. Kuya, una mga kaibigan, hindi ako totally na agree na sobrang lilisan na ako nung nasa Maynila ka tayo, di ba? First time ko rito first time ko. First time mo ba rito? First time ko. Bago ba magmula sa YouTube, bawal, no? Hindi naman ako maintindihan, no? Ang ina, pag pinapagpalam namin ng airport, makikita niyo gano'n sila ka-organize, on time, di ba? Actually, kung ibang bansa na yun na ako, malamang walang late dito, no? Talagang on time rito, on time. Diba? Bilhin mo yan, baba tayo. Nandiyan si Oli, may papakilala doon. Okay, mamaya na. Kunto muna kami. Konti. Konti na lang to eh. Mga 10, Yan. Aalis na lang si Master ko kaya. Hayop ka. Magsasalita muna ako ba? Okay. Ayun. Si Master naman. Master muna. Si Master Judea naman, anong mo doon nung nakita natin si Baste at nakakwentuhan? Actually, pangalawang beses na, no? Amoy checks. Mamay yan na. Sarap. Actually, pangalawang beses natin, no? Na nakaharap si Mayor Baste. Tapalawa siya, go first. Yung una, syempre, nagtatansyahan pa, nahihiya. Pero hanggang sa pagkikita-kita natin noong nakaraan, talagang kampante na talaga. Kung palagay na yung loob, kasi pangalawa na eh. Ikaw nga, first time mo, pero tuwan-tuwa sa'yo si Mayor Baste. Tawa si Mayor sa akin. Ano mo, close kami, no?
Ang masasabi ko lang, talagang tama yung sinabi mo kanina. Parang yung galaw ni PRRD, panalita ni PRRD, pero modern style. Modern style. Makabagong henerasyon ng Rodrigo Roa Duterte. Yun ang nakikita ko kay Mayor Barste. Tsaka, kung ano yung nakikita mo sa kanya sa TV, sa personal, yun din. Pero ang masasabi ko, sa edad ni Mayor Barste na 30, late 38, ang daming kaalaman sa buhay. Kasi, ang lalim. Kaya hindi tayo magtataka na dito sa Davao, talagang napakaganda. Kasi, lahat ng project na ginagawa nila dito, pinag-iisipan, yung talagang walang masasayang na pera. Walang masasayang dahil ang pera na yan, pinaghihirapan yan ng taong bayan na pinaglilingkuran ng mga Duterte. So, siyempre, bilang isang politiko, kailangan mag-ingat. Nag-iingat sila sa mga taong nakakausap nila. Kaya nga tayo, very thankful tayo Kasi, sabi ni Jay Guevara kanina, sa vlogger lang tayo. Pero dahil sa tiwala natin sa kanila, sinusuklian din parang yung tiwala. No. Parang, ikaw, mahal kita. Pag mahal kita, alam ka naman magalit ka sa akin. Siyempre, mahal mo ako, mamahalin din kita. Parang ganon. Yung mga Duterte kasi marunong Marunong lumugar, may sentido common. Actually, pag politiko ka, hindi mo naman kailangan ng masyado kang matalino Ang kailangan mo lang, pagmamahal sa trabaho mo, pagmamahal sa pinaglilingkuran mo, at ang balik nun, mamahalin ka ng tao. Yan. Tsaka madugtong ko lang. Yung alam naman na natin ng mga Duterte, maraming Tomb Raider diyan. Marami natin nalaman, no? Mga dati nilang kasama, katulad niyan nila Ace Barbers. Yung mga tumutulig sa ngayon sa mga Duterte, yung ibang mga anti-Duterte. Dati naman yung mga kaalyado ng mga Duterte na todo sa kanila, todo lapit, todo kapit. Na ngayon ay kinakalaban na nila ang mga Duterte. So, isa sa pinakamalaking halimbawa niya katulad ni Marcos Jr., isa sa mga lehitimong traidor. 'Di ba? So, dahil sa pamamagitan ng mga Duterte, hindi naman sila makakabalik sa administrasyon, 'di ba? So dahil sa mga Duterte pa rin 'yun. Tsaka yun nga, ang masaklap doon tinrider nila mga Duterte. Kaya nakakamangha lang na isipin na kaming mga ordinaryong mga vlogger na sumusuporta sa kanila, ganun lang nila i-approach dahil, alam mo yun, kasi kahit ikaw tinrider ka ng ilang beses, magtitiwala ka pa ba? Diba? Pero sa atin, sa Banateros Brothers, ang laki ng tiwala ng mga Duterte. At talagang hindi man nila sinasabi, pero ramdam mo Alam mo tayo lang makapunta rito. Tama, tsaka malalaman mo naman sa kilos ng isang tao kung pinaplastic ka o hindi. Yun ang isa sa kinahangaan ko sa mga Duterte. Kaya alam mo yung nakakatuwa kasi ang daming vlogger ng Duterte. Pero kami lang talaga yung, alam mo yung, hindi naman halat, hindi naman kaguguan, pero Banateros lang yung welcome na talagang. They welcome naman. Welcome na, pero tayo yung siyempre, iba kasi yung yung parang may malalim na talaga Habang malalim na kasi talagang samahan ng Banateros. Kasi pamamagitan niya nila, Boss Dada, especially to Banat Bay, Pocholi. Sila naman yung tatlo talaga na una Kaya, nakakatawa. Tapos, tsaka siyempre, Mamo Kauson. Yung pundasyon na binuo nila. Kasi Mamo Kauson pa pala. Na nadadala rin natin ngayon. Yun din yung isang daan or way na ikinakatuwa ng mga Duterte. Tsaka yung ibang vlogger kasi, imbis na mag-focus sa mga balita, sa tunay na issue, nag-aaway-away. Ayun yung isa sa mga ayaw ng mga Duterte, yung para kang gusto mo, parang gusto mong mapansin ka ng lahat. Gusto mong lahat ng nakatuon sa'yo. Hindi pwedeng ganun. Ang pagiging politics vlogger, nandito ka is para ibalita mo sa mga kapwa mo Pilipino kung ano yung tunay na balita at kung ano talaga yung totoong nagaganap sa bansa mo. Hindi yung sa personal mong buhay. Halimbawa, may isang vlogger na nagsabi, halimbawa ako, Jay Guevara,
Ayoko kay Sir Jack. Aba, si Sir Jack nagalit agad. Sinagot niya tong vlogger. Hanggang sa humaba na humaba. Eh kung wag mong pakialaman yung sinabi niya, opinion mo yun eh. Oo. Eh may mga tao nga na simulat sa pool na makita ka galit na galit sa'yo na wala ka namang alam kung paano siya nagagalit sa'yo eh. So dapat nakapix lang tayo dun sa balita. Oo. Hindi tayo Dapat align. away. Focus lang. Focus lang sa issue, tunay na issue. Tapos dapat Pababa tayo, dalhin mo yan. align ka. Isang mahal na mahal tayong supporters na gusto-gusto tayo makita. Kaya, Ano, hindi pa ako naliligo. Sama ko na sa mukha. kaya sumama ka na. Okay, okay. Habang nag-alaga. Andito na kami sa hotel, mga kaibigan. Huwag ko nang ikat. Let's go. Punta na tayo doon, agad-agad. Paano kami, akit uli ako kasi nandun yung cellphone ko. Okay? Tapos naman ako yung gay. Ano yung napansin ko sa... Ano yung sombrero mo? Wala kang sombrero. Dala mo yung sombrero Yung mo. kay ano, yung kay... Aki Judea ba? Huwag na. Yung... Dala mo yung card. Yung nalahawa ko na. Okay. Alam mo ko yung napansin ko, kuya gay. Ang ina. Kung paano magsalita si Mayor Maslet. Ako mag-awak para ano. Akala ko ano siya, akala ko, tinanong ko siya, di ba? Akala ko, Mayor, ano ba pinag-aralan mo? Ano tinapos mo? Ano ka ba, lawyer? High school nga lang daw. Ano Eh, grabe ka ng political science. Political science. Akala ko ba lawyer siya eh, kasi ang galing niya magsalita, di ba? Tapos, yun na, sa sobrang galing niya magsalita, talagang makaano sa akin niya, makamasa. Kaya, Malalim. malalim talaga, alam yung pinaghuhugutan niya at meron talaga eh. Ayun yung ano, kami sa loob ng ano. Tsaka baka sabihin nila dyan na bakit si BP Sara? Eh, palagi ko na-meet ko na rin kasi si BP Sara, nakausap ko na. Talagang meeting, ano yung talagang nag-usap talaga kami ng Banateros. Wala ka pa nun. Talagang ibang BP Sara. Tama yung sinasabi ni Pierre RD. Oo. Kaya, ay, mali yung ano. Wala pa. Isip pa. Mali tayo na napuntahan. Sige na. Yan, sakto, nagbablog kami. Oo. Akala ko ano eh. Welcome to Davao. Welcome to Davao. Hi, sir. Yan. Good afternoon to Sir Jack and Sir Jay. Thank you po. Nabuhapan namin ang mga pamilya. Yun ang maganda. So yan, tuloy ko nga yan, habang naglalakad kami, si BP Sara kasi iba kasi ugali nun, medyo matapang talaga na ikakaiba ang ugali no. Ayun, nandito na yung Oo. Nagbablog kami. Kung nag-kami, parang may kalaklog ako. Kayo na mayaman eh. Ayun. Ayun, mga kaibigan namin. Ayun. Hey sir. Ay, sorry. Ako yung mga high school friends ni Coach Oli, oh. Ayun, oh. Ako lang. Pwede ba sila ma-video? Mga klase namin kay Atty. Vic. Ano nagkikinig? Wow! Hello po. Mga kabrad kami. Ay, wow! Ano pangalan niyo, sir? Ano pangalan niyo, sir? Iyan. Sir Ian. Fritz Hernandez. Ano ba sabi mo ngayon? Nandito ka sa Davao. Davao, life is here. Life is here! Akala mo, nilagay mo, no? Ano masabi mo sa Davao? Walang traffic. Walang traffic, walang pangit, walang magnanakaw, walang mabaho. Mamaya na lang ulit, mamaya tayo mag-vlog. Hindi, mamaya, gugulan ko na to, ayoko na mag-cut. Ano, kakat pa natin. Ngayon naman, hindi pa ako naliligo. Wala pang ligo to, may baktol na. Alam mo naman, kami baktol lang ako. Ang baho mo na, maligo ka na dun. Ayok ka. Bulog mo kumuha sa vlog, oh. Yan. Yan. Kaya na sila, Coach Oli, yan. At nainig ko na muna kami. Yan, oh. Okay lang, makamasama loob nyo. At yung mga crew namin dito sa Home Quest. Yan. Ano ba alam mo, ma'am? Kipo. Ano ba alam mo, ma'am? Rose po. Rose, di ba? Ang gaganda rito, di ba? Parang harap matulog eh. Yan. Ako na pala. Selfie lang kami. Ano ni Tatay Vic? Yun, no? Yun. Galing mo mag-camera, ha? I like that. I like that. Yun, no? Uy, paggalong ko, estimation yan.
Naka-upside down. Sir, ano pangalan mo ulit? Ano pangalan mo ulit, sir? Iyan. Sir, ano kayo? Nakalit na kayo sa Davao? Taga Manila talaga ako originally. Pero last year, nag-transfer na ako dito sa Davao. Oh. So last year lang. Kasi lang. Kamusta naman? Kamusta yung pagiging bagong Dabawin nyo? mamawin nyo? Ano pakiramdam? Mas madali dito ang buhay. Tsaka, mas gusto ng mga anak ko dito eh. Ay, ganun ba? Dito na sila nag-aaral sa UP, sa Ateneo. Oh, wow. Dito. Hindi lang sa Manila may UP, hindi lang sa Manila may Ateneo, dito rin meron. Kala mo, nito na lahat, ha? Meron na rin airport nito. Malaki yung airport nito, okay? Report ako dati. Oh, wow. Welcome kayo, welcome. Ako na, sir. Welcome kayo lahat magpunta rito. Ako na, sir, napakulalo na rin kami. Naghahanap na rin ako. Nakripon ako ng konti para makabili ng property na rin. Maganda mag-invest dito. Yes, invest na ako. Ako, ang mura ng ginto rito. Ang mura ng gold, no? Oo, sabi magsabi. Ang mura ang gold dito, guys. Kung nakita na ako. Kasi sa Maynila, offer price. Hindi, tsaka maraming peke dun. Ayun, yun lang. No, dito yung mga ginto, dito siguradong ginto. Kasi yari kayo sa mga Duterte. Pag may pekikan, kukugbugin namin. Di ba? Yan. Pag-mimitim lang kami rito. Kasama. Ang galing ni sir, no? Nakalagaw na siya. Sir, yung pamilya mo, buong pamilya lang yun. Yung magulang mo na doon pa. Wala. Yung mother-in-law ko nasa Laguna pa. Magkasama kayo ng coach ulit talaga, no? Magkawabata kami. Prep. Ayos, no? Galing, no? Coach Oli. So, ibig sabihin, si Tatay Digo, mahal na mahal talaga. Ha? Mga Duterte? Pinagtripan mo yung Duterte kagabi. Sebastian, hindi umiinom. Wala na pinainom natin, no? Ikaw lang Tapos painom. ako kayo nagpapanakay. Tama sabi niya. Nilala ko ka ng lelo, no? Daming lelo, eh. Sabi niya, wag ka nang pumasok. Kasi, gabi na, madaling araw, wag ka nang pumasok. Diretso inuman na tayo. Wag ka na magtrabaho. Okay naman ang Davao. Okay naman lang. Ako ko sa kanya, minsan lang kami rito. Ano ba yan? Nanakulay mo ba kami? Nilag na tayo. Kala kong pumasok, eh, no? Workaholic, eh. Ayun ang maganda kayo, Mayor. Marunong sa makisama sa lahat. Yan. Kaya mahal na mahal talaga sa ng mga tao. Yan. Kaya maalala ko naman sa inyo, mga kaibigan, pumunta kami ng lahat sa Davao, kanya-kanya kami gastos, kanya-kanya kami pamakahe, kanya-kanya kami pagkain. Minsan may libre pagkain, nililibre kami ng pagkain. Kanya-kanya kami gastos ng kwarto ng hotel, di ba? Kaya sobrang, akala ng mga kalaban, gulayara kami para pumunta. Ang ina nyo, may mamahayo kami, oh. Kami na, mahal ng gamit ko, camera ko, mahal nito. Tapos wala kami mamahayo. Kami na nyo, gunakuha nyo kami sinuwanin, kaya lang, ha. Kaya nga. Kasi may mga... Tara na, huwag ka naman dito. Direkta na tayo. Saan? Magpapawisan ka rin naman eh. Ang ina nyo. Wala naman magbabago sa... May mga vloggers din kasi dito. Lima kasi ako naliligo, guys. Pagkita sa amin. Yun lang. Tapusin ko lang ng vlog na to. Ito yung first vlog ko. First vlog ko rito sa Davao. Gamit ang camera na to. Cosmo Pocket 3. Yan. Kahit na natin yung gano'ng kaganda yung labas, ha. Ito yung labas ng Davao. Ayan, o. Ito yung hotel. Alam mo, walang basura rito. Ayan, o. Wala pa ako ng basura, wala eh. Ayan, o. Ito, may nakatiwang rito na Kuguro ko. Matatapos na rin yan. Ayan. Pero okay naman sa lahat. Walang siraulo rito. Tapos ito pa maganda guys. Tignan nyo ito, ha. Ito, smoking area yan. Ayan. Smoking area. Ayan, o. Diba? Alam ko walang naliligaw rin sa kali. O. Diba? Ayan. Uy, nakazoom. Zoom out ko lang. Ayan, o. Ganito kaganda sa Davao City. Okay, maraming salamat. Okay, upload ko na to. Manood kayo, ha.